Paano ba humingi ng tawad sa taong nasaktan mo ng sobra? Sa taong magbibigay sana ng maayos na buhay sa'yo. Totoo nga palang pag nasira na ang tiwala ay hindi na ito kayang mabalik pa sa dating anyo. Totoo ngang, pag nasaktan mo na, ay hindi na yun mabubura. Magandang araw po Papa John. At magandang araw din po sa iyong mga tagapakinig. Ako po si Lorraine at 19 years old pa lang po ako. Ikukwento ko lang po ang nangyari sa akin Papa John para naman mabawasan ang bigat na nararamdaman ko ngayon. Nagsisisi po ako sa ginawa ko at sana ay mapatawad naman ako ng taong nasaktan ko ng todo. Ang aking tiyahin, pasensya na po, sa nagawa ko. Sana din ay matulungan ako ng mga taong tagapakinig mo Papa John. Sana naman ay mapayuhan niyo ako. At tatanggapin ko kung may mga magagalit sa akin. Dahil kagalit-galit naman talaga ang nagawa kong kasalanan. At inaamin ko po yun. 2 taon pa lang po mula nung nangyari ang lahat. Graduate po ako noong 2022. Ng grade 12 dito sa probinsya namin. Ay hindi na po ako nakapagpatuloy ng pag-aaral sa college ko. Dahil walang pangtustos si mama at papa sa akin pag-aaral. Kaya naman hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Kahit na gusto ko pang mag-aral Papa John. Ang hirap ng buhay namin dito sa probinsya. Kaya naman maswerte nang nakagraduate ako ng grade 12. Nang makagraduate ako ng grade 12 ay sinubukan kong magtrabaho Papa John dito sa probinsya namin. Sales lady ang naging work ko. 200 lang ang sahod ko sa isang araw. Maliit lang pero naging sapat na din sa akin kaysa naman nakatambay lang ako dito sa bahay. Sa pagtatrabaho kong iyon araw-araw bilang sales lady, ay lagi naman akong napupuri ng amo kong lalaki. Masipag daw ako at magaling makisama sa customer. At bukod daw doon ay maganda daw ako at maputi. Sinasabi lang niya yun pag wala ang amo kong babae. Pakiramdam ko nagpapapansin siya sa akin. Pero di ko siya pinapansin. Guwapo din naman ang amo ko pero di ko siya gusto at ayaw ko sa may asawa na. Ayaw ko sa babero Papa John. Kaya naman nang malaman ng amo kong babae na nagpapapansin ang asawa niya sa akin ay nagalit ito. Kaya naman mas minabuti kong umalis na lang sa kanila. Nang makaalis na ako sa trabaho ko ay ilang buwan din akong walang trabaho. Tumutulong lang ako sa magulang ko sa mga gawaing bahay. Hanggang sa isang araw dumating sa amin ang kapatid ng mama ko. Si Tia Suzette. Siya ay nakatira sa Manila. Si Tia Suzette ay walang anak Papa John. Kaya naman nang malaman niya na hindi na ako nag-aaral ay pinilit niya ako na magtrabaho sa kanya. At pag-aaralan daw ako, sa darating na pasukan. Kaya naman nang marinig ko iyon ay agad naman akong nagpaalam kay mama at papa. Nasasama ako kay Tia Suzette dito sa Manila. Pumayag naman ang mga ito para naman daw matupad ko ang mga pangarap ko. Nang makarating na ako sa Manila ay nakita kong malaki pala ang bahay ng aking tiyahin. Tahimik lang dito. Walang maingay, walang gulo. Nang makapasok ako sa loob ay iniikot ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Manghang-mangha ako Papa John sa laki ng bahay nila. Lahat ng gamit ay malilinis. Nawiwili na ako kakatingin sa bahay ni Tia Suzette nang may nagsalita sa likuran ko. Nagulat naman ako sa oras na yun at tiningnan kung sino ang nagsalita. Si Tio Rubin pala, ang asawa ni Tia. Kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya. Ang gwapo pala ng asawa ni Tia Suzette. Malaki ang katawan, na akala mo'y laging nag-gym. Ang kinas ng mukha niya na bumagay sa hugis ng mukha niya. Mas bata si Tio Rubin ng 10 taon kay Tia Suzette pero hindi hadlang iyon para hindi sila maging masaya sa isa't isa. Agad naman akong pinaakyat ni Tia Suzette sa second floor ng bahay nila. At itinuro sa akin ang aking magiging kwarto. Sa 2 buwan kong pamamalagi sa bahay nila Tia Suzette, ay naging maayos at masaya naman ang buhay ko Papa John. Parang anak na ang turing nila sa akin. Ang swerte ko Papa John. Kaya naman lalo kong pinagbuti ang paglilinis ko ng bahay. Para naman hindi sila magsisi sa pagkuha sa akin. Nang malapit na ang pasukan ay tinupad ni Tia Suzette ang pinangako niya sa akin. Excited siya na i-enroll ako. Masayang-masaya siya Papa John na makapag-aral na ako ulit. Kaya naman mas lalo akong naging masaya sa paninirahan ko sa kanila. Pagka-enroll ko ay dumiretso na agad kami ng mall para mamili ng mga gamit ko.
Si Tio Ruben naman ay tahimik lang na pasunod-sunod sa amin. Mabait naman kasi si Tio Ruben. Lahat ng gusto ni Tia Suzette ay binibigay niya hanggat kaya niya. Ganon niya kamahal ang tiyahin ko. Binilhan din ako ni Tia Suzette ng magagandang dress Papa John. Sa tuwing sinusukat ko ang mga dress ay napapatitig sa akin si Tio Ruben dahilan para may lang ako. Di ko alam ang ibig sabihin nun pero palihim akong napapangiti sa tuwing ganon siya tumingin sa akin Papa John. Palihim akong kinikilig, pero hindi ko pwedeng ipahalata sa kanila. Hindi pwede. Pagtapos mamili ay umuwi na kami at magluluto daw si Tio Ruben ng masarap na chicken curry. Paborito kasi iyon ni Tia. Kaya naman lalong nai-inlove ng todo si Tia. Kay Tio Ruben, may negosyo silang kainan Papa John. Kaya naman hindi maitatanggi na masarap si Tio Ruben magluto. Kuwit, sa tuwing pinagluluto ni Tio Ruben si Tia ay lalo kong palihim na hinahangaan si Tio. Ang sarap niya magmahal sa asawa Papa John. Alam mo bang simula nang dumating ako dito ay hindi ko nakikita na nilalakasan ng boses si Tia Suzette kahit galit ito. Lagi siyang mahinahon pagdating kay Tia. Yan ang mga bagay na nagugustuhan ko kay Tio Ruben Papa John. Ang sarap isipin na makakakuha ako ng tulad ni Tio Ruben. Na mapagmahal sa asawa, na masarap magmahal, naaalagaan ka talaga. At alam mong hindi ka iiwan. Di ko alam Papa John kahit na alam kong bawal ang mga bagay na yun. Pilit pa din pumapasok sa isip ko yun. Hindi ko alam bakit ganito ako mag-isip. Alam ko pong bawal pero bakit ko pa din nagawa? Bakit ko pa din ginawa? Pinigilan ko naman ang sarili ko pero di ko alam. Kung bakit habang pinipigilan ay lalong nagiging mapusok ang nararamdaman mo sa isang tao. Sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na iyon ay nanunood ako ng TV para naman malibang ako. Sakto naman na pagbuhay ko ng TV ay dumating si Tio galing sa negosyo niya. Hindi kasama si Tia dahil gumala daw ito kasama ang mga kaibigan. Kaya naman umupo ito sa may sofa na malayo sa akin at nanood din ng TV. Agad naman itong naidlip dahilan para matitigan ko siya ng todo. Ang gwapo talaga niya. Ang sarap niyang titigan. Bumibilis ang tibok ng puso ko Papa John pero alam ko na bawal. Kaya naman umakyat ako sa kwarto ko at doon ay naghanda ako para sa akin unang araw na pagpasok sa school. Kinabukasan ay maagap akong nagising. Pinahatid ako ni Tia Suzette kay Tio Ruben sa school para daw hindi na ako mag-commute. Masaya naman akong pumasok nang ihatid ako ni Tio Ruben. Sa hapon naman ay sinusundo niya rin ako. Kaya naman malaking alwan talaga ng aking pag-aaral. Ganun lagi ang naging routine namin. Araw-araw akong sinusundo at hinahatid ni Tio Ruben. Kaya naman lalo itong naging dahilan para lalo akong mapalapit ng todo sa kanya. Lagi niya akong pinupuri sa mga ginagawa ko. Pero alam kong wala lang yung pagpuri na yun sa kanya. Alam ko naman Papa John na hindi talaga ako gusto ni Tio Ruben. Dahil alam kong tapat silang nagmamahalan sa isa't isa. Pero di ko alam kung bakit ang hirap labanan ng puso-pagpuso na ang tumibok. Isang araw may naisip akong paraan para mapansin ni Tio Ruben na gusto ko siya. Nang ihahatid niya ako sa school, ay doon ako sumakay sa harap ng sasakyan. Habang hinahatid niya ako sa school, ay kunwari may kumakati sa bandang hita ko. Itinaas ko ang palda ko. Para kamutin yung bandang kumakati sa hita ko. Maputi naman kasi ang hita ko. Kaya naman hindi ako nahihiya na gawin iyon. Naramdaman ko naman na napatingin siya sa ginagawa ko. Kaya naman napangiti ako, nang mapoko ko ang atensyon niya. At pagtingin ko sa kanya, ay tila napapalunok pa siya na medyo pinagpawisan. At nang makarating na kami ng school, ay bababa na sana ako nang bigla kong hinawakan ang kamay niya. Na kunwari, ay hindi ko sinasadya. Pagbaba ko ay dumiretso na ako agad sa school. Bigla kong naalala na birthday ko pala ngayon. Pero alam kong wala naman nakakaalala ng birthday ko. Kaya naman kinalimutan ko na lang yun. Sa araw na yun Papa John, ay tila ba matagal ang oras para sa akin. Parang gusto ko na lang ulit sunduin ako ni Tio Ruben. Kaya naman lagi akong pasulyap-sulyap sa oras sa tuwing dadapit na ang hapon. Dahil excited ako na makita siya. At sumakay ulit sa sasakyan nila. Sana kahit yakap man lang maibigay sa akin ni Tio Ruben. Ngayong araw ng birthday ko. Gusto kong lagi ko siyang nakikita. Ang sarap sa pakiramdam na parang ako yung asawa niya.
Nang hapon na ay tumatakbo akong lumabas ng school ko. Para puntahan ang sundo ko. Ngunit wala pa ang sasakyan doon ni Tio Rubin. Maya-maya pa ay tumawag sa akin si Tia Suzette. Hindi daw makakasundo sa akin si Tio Rubin. Dahil anniversary daw nila ngayon at kakain daw sila sa labas. Nalungkot naman ako sa mga oras na yun. Malungkot akong nag-commute pa uwi ng bahay. Pagbaba ko ng sasakyan, ay malungkot akong naglakad papasok ng bahay. Halatang walang tao sa loob ng bahay. Dahil madilim at tahimik ang paligid. Bigla ko tuloy namimiss ang mga magulang ko. Pagbukas ko ng pinto, ay tila may sumabog sa harapan ko. At biglang nagliwanag ang paligid ko. Kuwit, sobrang saya ko nang makita ko ang mga magulang ko. Na nasa harapan ko. At may mga decorations na nagsasabing Happy Birthday Lorraine. Kaya naman ng mga oras na yun ay napaiyak ako ng todo. Niyakap ko ang mga magulang ko Papa John. Lalo na si Tia Suzette. Dahil alam ko na siya ang may gawa ng lahat ng ito. Napaiyak na din si Tia Suzette nang makita niya akong umiiyak sa saya. Ito talaga ang pinakang hindi ko makakalimutan sa araw ng kaarawan ko Papa John. At ang dami kong handa Papa John. Nun ko lang talaga naranasan maging masaya sa birthday ko. Salamat kay Tia Suzette at Tio Rubin sa pag-aasikaso nila sa akin. Kuwit, nalaman ko na si Tia Suzette pa pala ang namasahe kila Mama at Papa. Para lang makapunta dito sa Manila. Para daw maging masaya naman ako sa birthday ko. Kaya naman ang laking pasasalamat ko kay Tia Suzette. Magdamag kong niyayakap ang mga magulang ko. Dahil namiss ko sila ng sobra. Kinabukasan ay pinasyal ko sila Mama at Papa sa Kamay Nilaan. Para masanay sila. Nakikita ko naman na masaya sila. Makalipas ang isang linggo ay umalis na din sila Mama at Papa. Umuwi na sila ng probinsya namin. Mag-iingat daw ako. At galingan ko daw sa pag-aaral ko. Kaya umuon na lang ako. Balik normal na ulit sa dati. Kaso hindi na si Tio Rubin ang naghahatid sundo sa akin. Dahil umuwi si Tio sa probinsya nila. Si Tia Suzette na ang lagi kong kasama. Pagkakahatid niya sa akin, ay didiretso na agad siya sa negosyo nila ni Tio Rubin. Si Tia Suzette kasi ang nagmamanage noon at tumutulong lang si Tio Rubin doon. Kaya hindi pwede na hindi pupunta doon si Tia Suzette sa negosyo niya. Baka daw kasi malugi pag hindi niya inis-ikaso. Isang linggo ang lumipas. Nang walang Tio Rubin akong nakikita sa bahay. Namimiss ko na siya. Paglabas ko ng hapon sa school, ay andyan na agad ang sundo ko. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, ay nagulat ako nang makita kong si Tio Rubin ang nasa harapan ko. Kaya naman, dahil sa nadala ako ng damdamin ko, ay napayakap ako sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit Papa John. Namiss ko siya ng sobra. Pero siya wala lang. Walang emosyon ang mukha niya. Kaya naman inalis ko na ang pagkakayakap ko sa kanya. Sorry, namiss po kita Tio. Sambit ko. Napatingin lang siya sa akin at nag-drive na pauwi. Bago ako bumaba ng sasakyan. Wag mo na ulit gagawin yun. Pangit tingnan. At isusumbong kita sa tiyahin mo. Sambit niya sa akin. At umalis na sa harapan ko. Napahiya naman ako sa sinabi niyang yun. Pero mas malakas pa rin ang nararamdaman ko kaysa sa sinabi niya. Kaya pinagpatuloy ko pa din ang pang-aakit ko sa kanya. Mahuhulog din siya sa akin. Mamahalin niya din ako. Yun na lang ang tanging naiisip ko sa mga oras na yun. Isang umaga Sabado noon, maagap umalis si Tia Suzette. Dahil may imemit siyang client. Naiwan si Tio Rubin sa kwarto at natutulog pa ito. Kaya naman may naisip na naman akong bagong pakulo para sa kanya. Naligo ako ng maagap. At nagsuot ng mixing short. At naka-boxer bra lang ako. Gusto ko mag-exercise kaya yun ang sinuot ko. Para din maakit siya sa akin. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya ako na nag-exercise na ganun lang ang suot ko. Halos kita ang kaluluwa. Ang sama ng tingin na lumapit ito sa akin. At hinagisan ako ng tuwalya. Na ipantakip ko daw sa katawan ko. Wala daw rirespeto sa aking lalaki. Kung hindi ko daw aayusin. Ang pananamit ko, saad niya. Saka sumakay sa sasakyan at umalis. Wala nga siguro akong pag-asa Papa John. Kaya naman bumalik ako sa kwarto at umiyak. Pinangako ko sa sarili ko. Nakakalimutan ko na si Tio Rubin.
Ayaw ko na maging masama ang tingin niya sa akin. Baka isipin niya na marami na akong karanasan sa mga ganong bagay. Nang araw na yon ay pumunta naman akong grocery. Pinapabili ako ni Tia Suzette ng mga gamit namin sa bahay. Ngunit sa hindi inaasahan, ay may pamilyar na likod ang nakita ko pagpasok ko ng grocery. May babae itong kasama at magkahawak kamay pa ito. Kaya naman binilisan ko ang lakad ko para makita ko kung sino yun. Laking gulat ko nang makita ko si Tio Rubin pala. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yun, Papa John. Akala ko ba tapat siya kay Tia Suzette? Pero bakit ngayon ibang babae ang kasama niya? Pinaalis niya ang babae, Papa John. Bago pa man ako makapagsalita. Dahil sa nangyaring yun ay sabay na kaming umuwi ng bahay dala ang mga groceries. Magsasalita na sana ako nang magsalita siya. Huwag ko daw isumbong kay Tia Suzette ang nakita ko kanina. Hindi ako umiimik. Akala ko matino siyang lalaki, hindi pala. Niluluko niya lang si Tia Suzette. Pero sinamantala ko nang ang pagkakataon. Bakit ako hindi mo magustuhan? Tanong ko sa kanya. Handa naman akong isekreto ang lahat, sambit ko ulit. Mahalin mo lang ako. Pero wala siyang imek. At dumiretso na sa kwarto niya at doon nagkulong. Kaya naman huminga ako ng malalim at pumunta sa pintuan ng kwarto nila. Nang hindi niya ako pagbuksan ay naisipan ko na magsakit-sakitan ng tiyan. Aray, sambit ko, saka umungot na tila nasasaktan. Dahilan para lumabas siya ng kwarto nila. Pagbukas niya, ay agad akong pumasok, sumunod naman ito paloob. Na tila hindi sang-ayon sa ginawa ko. Niyakap ko siya agad at ang mga labi ko ay dumiretso agad sa kanyang mga labi. At tila ba may sarili itong buhay na kusang gumagalaw. Ang saya ko. Ang saya-saya ng pakiramdam na lumalapat ang mga labi namin sa isa't isa. Kaso bigla kong naisip si Tia Suzette. Alam kong hindi niya magugustuhan ito. Alam kong mali ito, kaya itinulak ko siya sa kama, Papa John. At akmang aalis na sana ako sa kwarto nila. Nang bigla niya akong hatakin papunta sa kama. Dahilan para mabigla ako sa ginawa niya. Ito ang gusto mo, diba? Ibibigay ko sa iyo, sambit niya. Tutol na sana ako nang bigla niya akong sunggaban sa mga labi ko. Dahilan para hindi ako makapagsalita. Tinutulak ko siya pero hindi na siya nagpapatinag sa ginagawa niya sa akin. Kaya naman dahil sa lakas ng tibok ng puso ko, ay hindi ko na nakayanin pang labanan ang nararamdaman ko. At kahit alam kong mali ay napapikit na lang akong binibigay ang katawan ko sa kanya. Tila ba may kuryente na noon ko lang naramdaman. At doon ay nangyari na nga ang hindi dapat mangyari, Papa John. Sobrang nagtaka naman siya matapos namin gawin ang lahat ng iyon. Nalungkot siya bigla, Papa John, nang makita niya na may dugo sa kanyang pagkalalaki. Buo ka pa pala, bakit mo ginawa yun? Lalaki lang ako at natutukso din. Sambit niya, humingi siya ng pasensya sa akin. Dahil hindi daw niya napigilan ang sarili niya. Habang ako tulala at wala man lang masabi. Di ko alam na itutuloy ni Tio yun. Akala ko hindi siya mabilis matukso. Lumabas ako sa kwarto na takot. Takot na baka malaman ni Tia Suzette ang nangyari sa amin. Takot dahil yung kumuha ng first time ko ay hindi ako kayang panagutan. Takot dahil baka mabuntis ako. Ngayon ko na lang naiisip ang lahat. Katatapos ko lang ulit maligo nang makita ko na ang sasakyan ni Tia Suzette na parating. Maagap siya noong araw na yun. At tila hindi may pinta ang mukha niya. Magbibless sana ako sa kanya. Nang biglang damapo ang mga palad niya sa mukha ko. Galit na galit siya sa akin at pinagmumura ako. Sa sobrang lakas ng boses niya. Ay narinig ni Tio Rubin kaya bumaba ito. Lumabas sa kwarto para mag-usisa. Pero pati siya ay pinaulanan din ng kamay sa mukha at dibdib. Sa sobrang galit ni Tia. Ay umiiyak na ito hanggang sa mapagod na ito sa ginagawa niya kay Tio Rubin. Nalimutan pala ni Tio Rubin off ang camera ng CCTV sa kwarto nila, Papa John. Hindi ko alam na may camera pala sa buong bahay na yun. At nakita lahat ni Tia Suzette ang mga nangyari sa amin ni Tio Rubin. Abot-abot ang paghingi ko ng tawad kay Tia. Ngunit lalo lang itong nagagalit sa akin. Pinapili siya ni Tia Suzette kung sino ang pipiliin sa amin dalawa. Ngunit mas pinili niya si Tia Suzette, Papa John. Alam ko naman na hindi niya ako pipiliin dahil inakit ko lang siya. Ang sakit ng nangyaring iyon sa akin.
Ang daming nawala sa akin ng araw na yun. Ang pagkaberhin ko, ang pag-aaral ko, ang tiyahin ko, ang magandang kinabukasan ko, lahat-lahat ng yun ay nawala nang sa isang pagkakamali ko lang, Papa John. Nang oras na yun, ay nagpabok na si Tia Suzette para makauwi na ako sa probinsya namin. Wag na daw ako babalik sa kanila, Papa John. Hindi na daw niya ako tutustusan sa pag-aaral ko. At lalong wag na daw ako magpapakita sa kanila, Papa John. Lahat ng salita na masasakit ay sinabi na sa akin ni Tia Suzette. Pero alam kong deserve ko iyon. Kuwit, gumawa lang ako ng gulo sa buhay nila ni Tia. Habang pauwi ako ay umiiyak ako ng todo, Papa John. Batid ko ang kasalanan ko pero hindi ko na mababago ang lahat. Pagdating ko ng bahay, ay sandamakmak na galit naman ang nabungaran ko. Sinayang ko daw ang pagtitiwala ng tiyahin ko. Sinayang ko daw ang magandang buhay na ibibigay sa akin ni Tia Suzette. Humingi ako ng pasensya kila Mama at Papa. Tinanggap naman nila ako, Papa John. Pero batid ko na hindi nila ako napatawad. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako napapatawad ni Papa sa ginawa ko. Sobrang laking kahihiyan ang ginawa ko, Papa John. Kahit isang taon na ang nakaraan. Pero pag naalala ko ang lahat ng yun ay parang laging sariwa sa isip ko. Hanggang ngayon hindi pa din ako iniimika ni Tia Suzette, Papa John. Alam kong sobrang sakit ng ginawa kong iyon sa kanya. Tinuring niya akong anak sa pamamahay niya pero inahas ko siya. Hindi man lang ako nag-isip, Papa John. Kung hindi ko sana yun ginawa. Nag-aaral pa sana ako ngayon. Sadyang ang bago gumawa ng mali. Dapat ay 10 beses mong iisipin kung ano ang magiging resulta. Kahit ilan beses ka pang magsisi. Hindi mo na mababago ang nangyari na. Sa ngayon, Papa John, ay patuloy pa din akong bumabawi sa mga magulang ko. Nagtitinda ako ng palamig, balot at mani para may income ako. Nagiging sapat naman yun para makabili ako ng pang-ulam at pangbigas sa bahay. Kaya malaking tulong din ang ginagawa kong iyon. Sana ay tuluyan na akong mapatawad ng mga taong nasaktan ko. At dito ko na po tatapusin ang kwentong masakit na naganap sa buhay ko. Salamat po at magandang araw.